May lalaki sa Zamboanga del Sur na sobra ang pagkabalbon, pati ang kanyang mukha nababalot na ng balahibo. May binata sa San Pablo, Zamboanga del Sur na kapag nagpapagupit, inaabot ng siyam-siyam. Hindi lang kasi buhok nito sa ulo ang ginugupitan. Tinitrim din ng barbero ang napakakakapal at napakahaba nitong buhok na bumabalot sa kanyang mukha. Nung bata pa siya, ako na ang naggupit. Dahil sa kanyang pambihirang itsura, ang binata takaw atensyon. Among lantaw niya, ma'am, kanang murag siya kanang pangalaan o kanang mga hayop nga balhiboon. Sinasabihan ako ng unggoy, matching. Bakit nga ba ang kanyang buhok tila hindi maubos-ubos? Grade 9 na ngayon si James dahil sa pambihirang kapal at haba ng kanyang buhok sa mukha at katawan. Ang kanyang kalaban, init ng panahon. Ang madalas kong ginagawa ay maghubad ng t-shirt kasi naiinitan ako. Kaya 4 na beses sa isang araw daw siya kung maligo. Sa haba ng kanyang buhok, lalo na sa kanyang mukha, na malimit umabot ng hanggang 1 inch o 1 pulgada, si James madalas daw mangate at mairita. Yung ganito, papagupitan na to kasi mataas na. Sinasabay ko rin tong bigote ko para maging malinis. Ito kilay, hindi ko siya sinasabay. Pagpagupit, pangit at tignan. Pero kung minsan, pakiramdam ni James, nag-aaksaya lang siya ng pera. Mabilis lang siya tutubo. 3 araw, tutubo na rin. Sanggol pa lang daw si James. Pambihira na ang haba at kapal ng kanyang buhok. Paglabas sa akin yun, narinig ko lang, wow, ang ganda ng pilik mata at saka yung kilay yun. Mabalbon talaga siya, lahat ng katawan. Nakita ko sa pati mukha niya. Sa kabila nito, pakiramdam nila, si James may dalang swerte. Nalo ko dati, noong 2022, 10,005 pesos ang taya. Last naman yung 10 pesos, tapos 4,000. Magsabi sa akin, swerte kanyang anak mo, itago mo yan, baka nakawin. Hindi naman pwede yan itago yung anak ko, kahit ganito yung anak ko. Kailangan ilabas talaga. Gayunman, ang iniisip daw ni Julia kung bakit ganito kabalbon ang kanyang anak dahil sa kanyang pinaglihian. Hindi pa ako buntis, hindi talaga ako nagkakain ng balut. Mabuhok din siya, ayaw ko talaga sa kanya. Pero pag naglihi ko, madami na ako nakain. Pero sa paglipas ng mga taon, Binubuli nila ako. Ang madalas ko pong naririnig sa ibang tao, yung sinasabihan ako ng unggoy, matching. Masakit sa pakiramdam. Nagkaroon kasi ng gulo sa school. Sinuntok daw yun siya, dahil sinuntok din niya. Hindi ka makatapos sa pag-aral kung ganyan ka. Pagbayaan mo na. Yung salita yun, pagkatapos wala na. Sabi ko. Parinig mo talaga. Pag nasasaktan si James, masaktan ako. Lalo. Ganun talaga. sa kabila ng mga sugat na iniwan ng masasakit na salita, pinupunan naman daw ito ng pagmamahal ni Julia. Katuwang ang kinakasama niyang si Jerry. Gumikan mo po sa kadugayon na marana po akong anak. Kaya kung igso, mga anak po, marana po siyang murag ko na po siya, ilan na po siya mga igsoon. Ako talaga bilang nanay, mahal ka talaga ang anak ko. Takot lang ako pag mabala ako, pag isa lang siya. Empleyado si Julia sa kanilang barangay hall. Si Jerry naman, barangay tanod. Siya ako may tinghaton na niya sa eskwelahan. Muna nga, taghapon, buntag, haton, hapon, kuha. 3 taon pa lang daw si James nung naghiwalay ang kanyang nanay at tatay. Wala po akong natatandaan kasi 3 years old ako. Nandito na kami. Nandun kasi siya sa Cotabato. Hindi na kami nagkikita ng personal. Noon naman, papadala talaga ng pera ng tatay ni James. Kaya minsan nagatawag yan siya, James talaga ang hinahanap. Na ako'y nakitaan mga idol, mga usa ka bata nga ang iyang balibo sa iyang naong pati magaa. Gusto ko sana matanggal tong balibo ko. Pakiramdam ko,
Madumi kasi yung mukha ko. Minsan mahiya daw siya sa kalaro niya. Siyempre siguro iba siya eh. Di talaga namin napatingin talaga sa doktor si James kasi kapos sa pera eh. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan sa pambihirang paghaba at pagkapal ng buhok niya sa kanyang mukha't katawan? Susunod! Sinasabihan ako ng unggoy, matching. Ipinakonsulta ng aming team si James sa dermatologist. Si James has what we call Dinala siya ng aming team sa isang barbero para ma-makeover. Gwapo pa talaga yung anak ko. Nitong Sabado, ipinakonsulta ng aming team si James sa dermatologist. wala ba kay mga komplikasyon nga imuhang na matud-an? Si James, posible raw na may kondisyong napakapambihira ang tinatawag na hypertrichosis o werewolf syndrome. Si James has what we call congenital generalized hypertrichosis. Congenital kasi it was present at birth. Generalized kasi sa buong katawan nakikita. Hindi siya because of the lihi. It's more of genetic mutation. It's more of the medications that the mother has been exposed to nung nagbubuntis siya. So first, tatanggalin natin yung buhok, isi-shave natin. What I'm going to do with James is to use a 1064 long pulse Nd:YAG laser. It's one of the treatment that has a very good result for permanent laser hair removal. Relax lang tayo. Ibababa na namin yung bed, ha? Sa mga ganitong kaso, mainam daw kung sumailalim si James sa electrolysis at laser surgery. Probably, let's say, around 10 sessions. Or it would be better if we will assess after several sessions kung ilan yung i-undergo niya na treatment. Pwedeng ma-decrease yung hair growth nila by 40 to 80%. But you cannot really say because it's genetics eh. Dahil schedule na rin niya ang gupit, Ang drop fade re, ubos sabi ang fade re. dinala siya ng aming team sa isang barbero para ma-makeover. Tiya kayo eh. Nagulat nga, uy, maputi pala, gwapo pa talaga yung anak ko. Ang ating mga buhay, pare-parehong may mga kulang at sobra. Mabuti na lang at may mga taong pilit pinupunan ang mga puwang at lubos na tinatanggap kung sino at ano tayo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.